Ang bahay namin, ang bahay na itinayo ng yumaong asawa ko gamit ang sarili niyang mga kamay, ang nag-iisang yaman, na ipapamana ko sana sa aking nag-iisang anak, ay ipinagbili ko. Oo, ipinagbili ko ang lahat. Ang bawat poste, bawat bintana, bawat alaala, wala na. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang mamanahin. Akala niya, sa araw na iyon sa korte, ay makukuha niya ang lahat. Pero hindi niya alam na 10 minuto bago ako pumasok sa silid hukuman na iyon, isang pirma ko lang ang katapat ng lahat ng pinaghirapan namin. Isang pirma para mawala ang lahat ng inaasahan niya. Bakit ko ginawa iyon? Dahil bago pa man niya subukang tanggalan ako ng karapatan at ari-arian, tinanggalan na muna niya ako ng dangal bilang isang ina. Ang huling sinabi niya sa akin, habang nakatingin sa akin na para bang isa akong basura, ay mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. "Ma," sabi niya, na may malamig na boses, "tumigil ka na. Wala ka ng silbi. Pabigat ka na lang, pabigat." Ako na nag-aruga sa kanya mula pagkasanggol. Ako na nagpuyat gabi-gabi noong nilalagnat siya. Ako na isinuko ang isang mahalagang promosyon sa aking trabaho para lang hindi ko makaligtaan ang kanyang pagtatapos sa eskwela. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ako pala ay isang pabigat. Ang kanyang asawa, ang babaeng iyon, na may ngiting parang demonyo, ay tumangutango lang, na para bang sinasabing tama ang narinig ko. Iyon ang sandaling nagpasya ako. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Ang hindi nila alam, habang abala sila sa pagpaplano kung paano ako ilalagay sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda, ako naman ay abala sa pagpaplano kung paano sila mapupunta sa lugar na nararapat sa kanila. At ang pagbebenta ng bahay, iyon ay simula pa lamang. Ngayon, hayaan ninyong ikuwento ko kung ano talaga ang nangyari sa loob ng korteng iyon. Ang katahimikan sa loob ng silid hukuman ay halos nakakabingi ng itulak ko ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy. Lahat ng mga mata ay napako sa akin. Isang matandang babae, nakasuot ng simpleng bestida, dahan-dahang naglalakad na para bang nalilito. Iyon ang gusto nilang makita. Iyon ang ibinigay ko sa kanila. Nakita ko ang anak ko, si Marco. Ang kaisa-isa kong anak. Ngumisi siya. Hindi ito isang simpleng ngiti. Ito ay isang malamig, mapangutyang ngisi na sumisigaw ng tagumpay. Ang ngisi ng isang taong sigurado na sa kanyang panalo. Sa tabi niya, ang kanyang asawang si Isabela ay abala sa pagtingin sa kanyang mga legal na papeles. Pero nahuli ng mga mata ko ang isang kislap ng kasiyahan sa gilid ng kanyang bibig. Sa tingin nila, kaharap nila ang isang talunan. Isang matandang ulyanin na handa nang isuko ang lahat. Akala nila tapos na ang laban, pero ang lahat ay nagbago nang tumingala ang hukom mula sa kanyang mga papel. Si Hukom de la Cruz, isang iginagalang na hukom. Tumingin siya sa akin at sa isang iglap, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Ang pluma na hawak niya ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay at gumawa ng malakas na kalansing sa ibabaw ng kanyang mesa. Elvira Reyes. Ang boses niya ay basag at puno ng pagkamangha. Halos pabulong. Pero sa sobrang tahimik ng korte, dinig na dinig ito ng lahat. Ahente Reyes, pagpapatuloy niya, na may halong paggalang at takot, ang multo. Sa isang iglap, ang buong silid hukuman ay nagulo. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang abogado ni na Marco at Isabela ay napakunot-noo, litong-lito, at si Marco, ang anak ko. Ang ngisi sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho, na para bang binura ng isang hindi nakikitang kamay. Napalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ng takot. Ang kanyang asawang si Isabela ay natigilan. Ang kanyang panulat ay nanigas sa ere. Ngayon, lahat sila ay nakatingin sa akin, pero hindi na bilang isang kawawang matanda. Nakita nila ako sa unang pagkakataon. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung sino talaga ako. Nakalimutan na nila.
O marahil, hindi sila nag-abalang alamin. Sapat na sa kanila na ako ay nanay lang, isang matandang babae, na ang tanging silbi ay mag-iwan ng mana. Ngumiti ako. Sa pagkakataong ito, ako naman ang ngumiti. Isang ngiting hindi nila nakita sa loob ng maraming taon. Isang ngiting nagsasabing, ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang araw na iyon ay hindi ang katapusan ko. Ito ang araw kung kailan ipinaalala ko sa kanila kung bakit. Sa loob ng 30 taon sa serbisyo, ako ang kinatatakutan ng mga pinakatusong kriminal sa bansa. Ito ang araw kung kailan muling nagpakita ang multo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento sa ibaba. Bago pa ako naging isang ina, isang lola, o isang biyuda na sinusubukang tanggalan ng karapatan ng sarili kong anak, ako muna ay si Ahente Elvira Reyes. At sa loob ng National Bureau of Investigation o NBI, hindi nila ako kilala sa pangalan ko. Mayroon silang ibang tawag sa akin, ang multo, hindi dahil sa nakakatakot ako, kundi dahil sa paraan ko ng pagtatrabaho. Sabi nila, para daw akong hangin. Dumarating ako sa isang kaso nang walang nakakapansin. Pinag-aaralan ko ang bawat detalye, bawat ebidensya, bawat salita ng mga suspek at saksi. At bago pa nila malaman, nababasa ko na ang nasa isip nila. Nakikita ko ang mga padron na hindi nakikita ng iba. Naririnig ko ang kasinungalingan sa likod ng mga pinakamatatamis na salita. At kapag nakuha ko na ang kailangan ko, nawawala na lang din ako na parang bula, iiwan na lang ang isang kumpletong kaso, handa ng isang pa. Iyon ang trabaho ko sa loob ng 30 taon. Ang buhay ko ay inilaan ko sa paghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Sanay akong makipag-usap sa mga pinakatusong kriminal, mga taong kayang pumatay nang hindi kumukurap ang mga mata. Sanay akong magmatiyag, maghintay, at umatake sa tamang pagkakataon. Ngunit ang buhay na iyon ay tinalikuran ko. Hindi dahil sa napagod ako o dahil sa gusto ko na. Tinalikuran ko iyon dahil sa pag-ibig. Ang asawa ko, si Ricardo, siya ang aking naging kanlungan sa magulo kong mundo. Habang ako ay nakikipagbuno sa mga kadiliman ng lipunan, siya naman ang aking liwanag. Siya ang matiyagang naghihintay sa aking pag-uwi kahit hating gabi na. Siya ang nakikinig sa mga problemang hindi ko maaring ikuwento sa iba. Siya ang nagpapaalala sa akin na sa kabila ng lahat ng kasamaan sa mundo, mayroon pa ring kabutihan. At higit sa lahat, suportado niya ako. Hindi niya kailanman sinabi sa aking tumigil. Kahit na alam niyang delikado ang aking trabaho. Dahil naiintindihan niya na ito ang aking bukasyon. Kaya naman, nang siya naman ang nangailangan sa akin, hindi ako nagdalawang isip. 59 na taong gulang lamang si Ricardo nang tamaan siya ng Alzheimer's. Sa simula, simpleng pagkalimot lang kung saan niya nailagay ang kanyang salamin o kung ano ang aming kinain para sa almusal. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ang simpleng pagkalimot ay naging isang malawak na karagatan ng kawalan. Unti-unti, binura ng sakit ang lahat ng alaala niya. Nakalimutan niya ang pangalan ng mga kaibigan namin. Nakalimutan niya ang daan pauwi mula sa simbahan na kinagisnan namin. At dumating ang araw na nakalimutan na rin niya ang pangalan ko. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang makita ang lalaking minahal mo habang buhay na nakatingin sa iyo na para kang isang estranghero. May mga araw na, sa isang saglit, tila bumabalik ang dating siya. Titingnan niya ako at makikita ko sa kanyang mga mata ang kislap ng pagkilala. Ngunit sa isang iglap, nawawala rin ito. At muli siyang nagiging isang dayuhan sa sarili niyang bahay. Mas mahirap pa iyon, harapin, kaysa sa anumang kasong hinawakan ko. Kaya sa edad na 63, nagretiro ako. Maagang pagre-retiro. Ayaw pa sana akong paalisin ng NBI. Pwede daw akong magtrabaho ng mas kaunting oras. Pero hindi ko kayang iwan si Ricardo. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ko. Panahon ko namang alagaan siya. Sa mga huling taon niya, ang aming bahay sa New Manila ang naging buong mundo namin. Ang bahay na iyon na bawat sulok ay may kwento.
Si Ricardo mismo ang nag-ayos niyon. Mula sa pagpili ng pintura, sa pag-aayos ng hardin, hanggang sa paglalagay ng bawat ladrilyo sa pasilyo. Mahal na mahal niya ang bahay na iyon. Kahit noong hindi na niya ako maalala, madalas kong nakikita siyang hinahaplos ang mga pader, na para bang sa pamamagitan noon ay nararamdaman pa rin niya ang mga alaalang matagal nang binura ng sakit sa kanyang isipan. Ang pag-aalaga sa kanya ang naging bagong misyon ko at tinanggap ko iyon ng buong puso. Ako na ang naging multo sa sarili naming tahanan, laging nariyan, tahimik na nagbabantay hanggang sa kanyang huling hininga. At nang siya ay pumanaw, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Ngunit hindi ako tuluyang nasira. Dahil sa trabaho ko, natutunan kong maging matatag. Ngunit may isang lamat na nabuo sa aking puso. Isang lamat na alam kong hinding-hindi na kailanman maghihilom. At sa gitna ng aking pagluluksa, doon sila nagsimulang pumasok. Ang aking anak at ang kanyang asawa, ang simula ng isang bagong sigwa. Pagkatapos ng libing ni Ricardo, ang bahay ay naging napakatahimik. Masyadong malaki, masyadong walang laman. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kanyang alaala. Sa mga unang linggo, ang kalungkutan ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Dumating siyempre ang anak kong si Marco at ang asawa niyang si Isabela. Sa burol, si Marco ay mukhang malungkot, ngunit halatang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Isabela naman, suot ang kanyang itim na damit na halatang mamahalin, ay abala sa pagtingin sa kanyang telepono habang nagmimisa ang pari. Ang apo ko lang, si Sofia, na noon ay 13 taong gulang, ang totoong nakiramay. Tahimik siyang umupo sa tabi ko sa buong seremonya at hinawakan niya ang aking kamay nang hindi ko na makayanan at bumigay ang aking boses habang nagbibigay ng euluhiya para sa kanyang lolo. Si Sofia, nakikita ko ang sarili ko sa kanya noong bata pa ako. Matalino, mapagmasid. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang dumalas ang pagbisita ni na Marco at Belle. Sa una, inakala kong ito ay dahil sa tunay na pag-aalala. Naisip ko, baka naman sinusubukan nilang bumawi sa mga pagkukulang nila noong nabubuhay pa ang ama nila. Ngunit habang tumatagal, napansin ko ang isang padron, isang paulit-ulit na kilos na nagpatunog sa alarma sa loob ng isipan ko. Ang aking mga kasanayan bilang imbestigador na matagal ko nang ibinaon ay unti-unting nagigising. Hindi sila bumibisita para kumustahin ako. Bumibisita sila para mag-inspeksyon. Naglalakad sila sa loob ng bahay at ang kanilang mga mata ay hindi nakatingin sa akin kundi sa mga bagay-bagay. Si Belle ay may ugaling haplusin ang ibabaw ng mga aparador na para bang tinitingnan kung may alikabok. Tatanungin niya ako sa malambing na boses. Ma, kaya niyo pa po bang linisin itong buong bahay? Ang laki po kasi. Si Marco naman, palaging nauuwi ang usapan sa pera. Ma, sapat pa po ba ang pensyon niyo? Kumusta na po ang mga bayarin sa kuryente at tubig? Mga tanong na sa unang dinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit kung pakikinggan mong mabuti, mayroon itong ibang kahulugan. Para silang nag-iipon ng impormasyon. Pagkatapos ay nagsimula na ang mga tawag sa telepono. Mga tawag na palaging may parehong tono. Ma, kumain na po ba kayo sa tamang oras? Tanong ni Marco. Ma, sabi po ni Marco, nakalimutan niyo daw po ang usapan ninyo kahapon? Sabi naman ni Belle. Ang totoo, wala kaming usapan. Gumagawa sila ng mga pangyayaring hindi naman nangyari. At pagkatapos ay aakto silang nag-aalala kapag hindi ko ito makumpirma. Sinusubukan nilang itanim sa isipan ko. At marahil sa isipan na rin ng ibang tao na ako ay nagiging makakalimutin na. Isang araw, dumating si Belle nang hindi nagpasabi. Naabutan niya akong nag-aayos ng mga lumang gamit ni Ricardo. Naku ma, hayaan niyo na po ako. Sabi niya na may pekeng ngiti. Ako na po ang mag-aayos nito para hindi na po kayo mapagod. Hinayaan ko siya. Kinabukasan, dumating si Marco. Ma, tumawag si Belle. Sabi niya, medyo magulo daw po ang bahay. Nag-aalala po kami. Baka po nahihirapan na kayong mag-isa. Doon ko naintindihan. Nagtutulungan sila.
Si Belle ang gumagawa ng ebidensya ng aking kapabayaan, at si Marco naman ang gumaganap na nag-aalalang anak. Ito ay isang plano, isang maingat na isinasagawang operasyon para ipamukha na ako ay wala ng kakayahang alagaan ang aking sarili. Hindi na ito simpleng pag-aalala. Ito ay isang pagsalakay, at ang target nila ay hindi ang aking kapakanan, kundi ang aking kalayaan, ang aking bahay, ang aking dangal. Ang dating ahente sa loob ko ay bumulong. Oras na para magmatiyag. Oras na para alamin kung ano talaga ang kanilang pakay. At ang pagkakataong iyon ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. 6 na buwan matapos mamatay si Ricardo, inimbitahan ako nina Marco at Belle na mananghalian sa labas. Isang mamahaling restaurant sa Makati. Ang lugar ay maganda, ngunit hindi ako komportable. Masyadong maingay, masyadong magarbo para sa isang tulad ko na nasanay na sa katahimikan ng aming tahanan. Si Belle ang umorder ng pagkain para sa akin, isang salad na hindi ko naman gusto, na sinabi niyang masustansya daw para sa akin. Habang kumakain kami, ang kanilang mga salita ay puno ng pambobola at mga kuwentong walang katuturan. Ramdam ko na ito ay isang paghahanda, isang pambungad para sa isang importanteng bagay. At hindi nga ako nagkamali. Nang matapos na kaming kumain at habang hinihintay ang kape, huminga ng malalim si Marco na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Tumingin siya sa akin na may pinilit na ekspresyon ng pag-aalala. "Ma," sabi niya, "nag-usap po kami ni Belle at nag-aalala po talaga kami para sa inyo." Si Belle naman ay hinawakan ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Ang kamay niya ay malamig. "Mahal na mahal po namin kayo, Ma," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit ang ngiti ay hindi pa rin umaabot sa mga ito. Kaya po namin ito ginagawa. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. "Heto na." "Ma," pagpapatuloy ni Marco, "alam po namin kung gaano ninyo kamahal ang bahay. Pero napakalaki po noon para sa isang tao. Mahirap pong linisin, mahirap i-maintain. At delikado po para sa inyo na mag-isa. Ang suggestion po namin," sabi naman ni Belle, "ay ibenta na po natin ang bahay." Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang sampal. Ibenta ang bahay na binuo ni Ricardo, ang tahanan kung saan namin pinalaki si Marco, ang huling kanlungan ng lahat ng aming mga alaala. "At saan naman ako titira?" tanong ko. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. "May nakita na po kaming isang napakagandang lugar sa Laguna," masiglang sagot ni Belle. "Isang assisted living facility. May mga nurse po doon, may mga kasama kayong kaedad ninyo, at may mga activities para po kayong laging nakabakasyon. Hindi nyo na po kailangang mag-alala sa kahit ano." Si Marco naman ang nagsalita. At tungkol naman po sa pera, "Ma, huwag po kayong mag-alala. Ang perang mapagbebentahan ng bahay, kami na po ni Belle ang mamamahala para sigurado po na hindi mawawala at magagamit para sa lahat ng pangangailangan ninyo habang buhay." Doon, iyon na ang buong plano. Gusto nilang tanggalin ako sa aking bahay. Gusto nilang ilagay ako sa isang lugar kung saan ako ay madaling mabantayan. At higit sa lahat, gusto nilang kontrolin ang aking pera. Ang lahat ng pinaghirapan namin ni Ricardo. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Sa anak ko, na minsan kong kinarga sa aking mga bisig. At sa asawa niya, isang estrangherang may matamis na ngiti at maitim na balak. Nakita ko ang kasakiman sa kanilang mga mata, na pilit tinatago sa ilalim ng maskara ng pag-aalala. Ngumiti ako. Isang maliit, malungkot na ngiti. "Salamat sa inyong pag-aalala, mga anak," sabi ko sa kanila. "Pero ayos lang ako. Ang bahay ay bayad na, ang pensyon ko ay sapat, at hindi ko pa gustong iwanan ang mga alaala ng papa ninyo." Sa isang iglap, nakita ko ang totoong kulay nila. Ang perpektong ngiti ni Belle ay bahagyang nanigas. Ang mukha ni Marco ay napuno ng hindi maitagong pagkadismaya. Hindi nila inaasahan, natatanggi ako. Akala nila dahil matanda na ako,
Madali na lang akong pasunurin. Bumagsak ang kanilang plano, kahit sa sandaling iyon. Ngunit alam ko, hindi pa ito tapos. Nakita ko na ang ganitong klase ng tao sa aking trabaho. Mga taong kapag hindi nakuha ang gusto sa santong dasalan, idadaan sa santong paspasan. At habang pauwi ako sa aking tahanan ng gabing iyon, alam ko na isang digmaan ang paparating. At kailangan kong maging handa, hindi na bilang isang ina, kundi bilang si Ahente Elvira Reyes. Matapos ang tanghalian na iyon, nagbago ang lahat. Ang kanilang mga pagbisita ay naging mas madalas at mas mapilit. Ngunit ngayon, alam ko na ang kanilang tunay na layunin. At dahil alam ko na, sinimulan ko ng gamitin ang aking mga lumang kasanayan. Nagsimula na akong magmasid, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang investigador. Ang bawat salita, bawat kilos, bawat tingin nila ay aking sinusuri. Isang gabi, dumating sila para sa hapunan. Nagkunwari akong napagod at maagang umakyat sa aking silid para magpahinga. Pero hindi ako natulog. Maingat kong iniwang bahagyang bukas ang pinto ng aking kwarto. Sapat lang para marinig ko ang kanilang usapan sa ibaba, sa sala. Akala nila tulog na ang matanda. Akala nila ligtas silang mag-usap. Sa una, mahina lang ang kanilang mga boses. Pero habang tumatagal, unti-unti itong lumalakas. Nagtatalo sila at sa gitna ng kanilang pagtatalo, narinig ko ang mga salitang nagkumpirma sa lahat ng aking hinala. Kailangan na natin ang pera mula sa bahay na yan, Marco. Narinig kong sabi ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng galit at pag-aalala. Hindi mo ba naiintindihan? 3 buwan na lang. May audit na sa opisina. Kung hindi ko maibabalik ang perang iyon, bago sila mag-imbestiga, makukulong ako. Pera, audit, kulong. Ang mga salita ay tumatak sa aking isipan. Si Isabela, si Belle, ay isang manloloko. Isang magnanakaw. Nagnakaw siya mula sa sarili niyang kumpanya o sa mga kliyente nito. At ngayon, kailangan niya ng malaking halaga para pagtakpan ang kanyang krimen. At ang solusyon niya ay ang bahay ko. Ang mana ng kanyang asawa. Alam ko, Belle, pero kailangan nating gawin ito ng maingat. Sagot naman ni Marco, ang boses niya ay nagpapakita ng takot. Paano kung lumaban si Mama sa korte? Lalaban? Tumawa si Belle, isang tawang walang kagalakan. Tingnan mo nga siya, Marco. Halos hindi na niya matandaan kung anong araw ngayon. Isang salita lang natin sa hukom. Maniniwala sila na ulyanin na siya. Madali lang ito. Nang marinig ko iyon, hindi galit ang una kong naramdaman, kundi isang kakaibang kapanatagan. Ang uri ng kapanatagan na nararamdaman ng isang investigador kapag ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkakatugma. Ito na. Ito ang motibo. Ito ang buong kwento. Hindi ito tungkol sa akin o sa aking kalusugan. Ito ay tungkol sa pera, tungkol sa kasakiman, at tungkol sa pagtatakip sa isang krimen. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang umalis, bumaba ako sa aming bodega. Sa ilalim ng mga lumang kahon at mga gamit na hindi na ginagamit, naroon pa rin ang isang maliit na baul na bakal. Ang baul kung saan ko itinago ang mga bagay na hindi ko kayang itapon mula sa aking nakaraan. Hindi ito mga classified na dokumento. Ang mga iyon ay matagal nang naibalik sa NBI. Ang laman nito ay ang aking mga personal na tala, mga lumang aklat tungkol sa criminal psychology at higit sa lahat, isang maliit na itim na aklat na naglalaman ng mga pangalan at numero ng telepono ng mga taong nakatrabaho ko at natulungan sa loob ng 30 taon, mga taong may utang na loob sa akin. Binuksan ko ang aklat. Ang alikabok ay lumipad, ngunit ang mga pangalan ay malinaw pa rin. Oras na para muling buhayin ang aking mga koneksyon. Oras na para simulan ang sarili kong investigasyon. Kinabukasan, tumawag ako sa isang matandang kaibigan, isang retiradong accountant na minsan kong tinulungan sa isang kaso ng paninira. Pare, sabi ko, kailangan ko ng pabor. Mayroon akong pangalan ng isang abogada, Isabela Reeves. Pwede mo bang alamin kung anong klase ng kaso ang hinahawakan niya?
lalo na kung may kinalaman sa malalaking pera. Ang impormasyon ay bumalik sa akin sa loob ng 2 araw. Si Isabela ay dalubhasa sa personal injury settlements. Siya ang namamahala sa mga trust account ng mga kliyenteng nakatanggap ng milyon-milyong piso mula sa mga kaso ng aksidente. Perpektong pagkakataon para sa isang taong gustong magnakaw. Maliit na halaga sa simula mula sa mga taong marahil ay hindi marunong magbasa ng mga financial statement o masyadong abala sa kanilang pagpapagaling para mapansin pa ito. Ngayon, mayroon na akong motibo at mayroon na akong oportunidad. Ang kailangan ko na lang ay matibay na ebidensya. At para makuha iyon, kailangan kong hayaan silang maging kampante. Kailangan nilang maniwala na ang kanilang plano ay gumagana. Kailangan nilang maniwala na ako ay mahina, nalilito at walang laban. Kaya't isang desisyon ang aking ginawa. Mula sa araw na iyon, ako ay magiging kung ano ang gusto nila. Magiging isang matandang ulyanin. Magpapanggap akong nalilito, sasakyan ko ang kanilang mga kasinungalingan. Hahayaan ko silang pumasok sa aking bahay, sa aking buhay, habang ako, sa lihim, ay nag-iipon ng bawat patak ng ebidensya na siyang magiging katapusan nila. Ang multo ay hindi na lang nagmamasid. Ang multo ay nagsimula ng manghuli. Ang pagpapanggap ay isang sining. Sa aking trabaho noon, madalas kong kailangang magpanggap bilang isang ordinaryong mamimili, isang nag-aalalang kamag-anak, o kung minsan, bilang isang taong naliligaw ng landas. Ngunit ang pagpapanggap na ito ay iba. Ito ang pinakamahirap sa lahat dahil kailangan kong magpanggap na mahina sa harap ng mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa akin. Kailangan kong maging ang taong kinatatakutan kong maging balang araw. Isang matandang wala ng sariling isip. Nagsimula ako sa maliliit na bagay. Kapag bumibisita sila, tatanungin ko kung anong araw na ba, kahit na alam ko. Uulitin ko ang isang kwento na naikwento ko na 5 minuto pa lang ang nakalilipas. Hahanapin ko ang aking salamin sa mata na nakasabit lang pala sa aking damit. Sa bawat pagkakataon, nakikita ko ang pagkinang sa mga mata ni Belle at ang tila malungkot ngunit nasisiyahang tingin ni Marco. Umuubra ang aking plano. Dahil naniniwala na silang wala na ako sa sariling katinuan, naging kampante sila. Hindi na sila bumubulong kapag nag-uusap sa aking harapan. Ang kanilang mga pag-iingat ay naglaho at iyon ang aking hinihintay. Mayroon akong dating kasamahan sa NBI, isang henyo sa teknolohiya. Tumawag ako sa kanya gamit ang isang lumang prepaid na telepono na binili ko para lang sa layuning ito. Leo, sabi ko, kailangan ko ng isang bagay na maliit, isang bagay na nakakarinig ng lahat. Sa loob ng isang araw, may dumating na maliit na pakete sa aking pintuan. Isang maliit na recorder, hindi mas malaki sa isang butones. Ang klase ng gamit na ibinibigay sa mga ahenteng nag-ooperate sa field. Itinago ko ito sa loob ng isang brotse na palagi kong isinusuot sa aking damit. Sa tuwing darating sila sa aking bahay, ang brotse ay laging naroon. Naka-record ang lahat. Narinig ko si Belle na kausap ang isang kasabwat sa telepono na tinatawag niyang David. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa paglilipat ng mga pondo mula sa isang account patungo sa iba bago dumating ang petsa ng pagsusuri. Ang bawat salita ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Narinig ko si Marco na sinasanay ang kanyang sarili kung paano sasagutin ang mga tanong ng kanilang abogado. Sasabihin ko na madalas na siyang naliligaw sa sarili niyang hardin, sabi niya sa sarili, habang akala niya ay mahimbing akong natutulog sa silya. Pero hindi lang pandinig ang aking sandata. Ang aking mga mata ay laging bukas. Isang hapon, iniwan ni Belle ang kanyang laptop sa aming mesa, sa kusina, habang sinasagot niya ang isang tawag sa labas. Mabilis akong kumilos. Nagkunwari akong nagtitimpla ng kape, pero ang aking mga mata ay nasa screen. Sa loob ng 30 segundo, nakita ko ang kailangan ko. Mga pangalan ng kliyente, mga numero ng kaso, at mga email na may kalakip na mga bank statement. Mabilis kong kinuhanan ng litrato gamit ang aking lumang telepono ang lahat ng kaya ko.
Gamit ang mga pangalang nakuha ko, nagsimula na ang ikalawang yugto ng aking investigasyon. Nagpanggap akong isang manunulat na gumagawa ng libro tungkol sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. Isa-isa kong tinawagan ang mga kliyente ni Bell. Dalawa sa kanila ang pumayag na makipag-usap. Pareho ang kanilang kwento. Nakatanggap sila ng malaking halaga bilang settlement. Ngunit sinabi ni Bell na mas maiging ilagay ito sa isang trust account na siya ang mamamahala para daw lumago. Sa mga unang buwan, nakakatanggap sila ng regular na halaga. Ngunit habang tumatagal, paliit ng paliit ang kanilang natatanggap. Ang palaging dahilan ni Bell, administrative fees at investment adjustments. Ang dalawang kliyente ay nagpadala sa akin ng kopya ng mga statement na ibinibigay sa kanila ni Bell. Nang maihambing ko ang mga iyon sa mga totoong bank statement na nakita ko sa kanyang laptop, doon ko nakita ang pandaraya. Mayroong mga regular na withdrawal mula sa kanilang mga account na hindi nila alam. Malalaking halaga, umaabot na sa halos 50 milyong piso, ang nawawala sa kanila. Habang iniipon ko ang lahat ng ebidensya, ang mga audio recording, ang mga litrato mula sa laptop, ang mga salaysay ng mga biktima, nakaramdam ako ng isang malamig na determinasyon. Ito ay mas malaki pa kaysa sa inaakala ko. Hindi lang ako ang biktima ni Bell. Marami sila at ako na lang ang kanilang pag-asa. Ngunit ang pagpapanggap ay may kapalit. Sa bawat araw na ginagampanan ko ang papel ng isang taong mahina, may isang bahagi sa akin na nanghihina rin. Nakakatakot dahil paano kung totoo ngang nagiging ulyanin na ako at hindi ko lang namamalayan? Paano kung ang lahat ng ito ay guni-guni ko lang? Ngunit sa tuwing nararamdaman ko ang pagdududang iyon, pinapakinggan ko lang muli ang mga recording. At ang boses ni Bell, puno ng kasakiman? At ang boses ni Marco, puno ng kahinaan? Ang mga iyon ang nagpapaalala sa akin na ang laban na ito ay totoo. At kailangan ko itong tapusin, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng kanyang mga biktima. Sa lahat ng mga halimaw na nakaharap ko sa aking karera, mga mamamatay tao, mga sindikato, mga kurakot na politiko, wala ni isa sa kanila ang nakapagdulot sa akin ng sakit na katulad ng idinulot ng sarili kong anak sa isang umaga ng Miyerkules. Nagtitimpla ako ng kape. Sa kusina nang bigla na lang akong nakaramdam ng isang kakaibang paninikip sa aking dibdib. Hindi ito kirot, kundi isang mabigat na presyon na para bang may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa aking puso. Nahirapan akong huminga. Dahil sa dami ng medical reports na nabasa ko sa aking trabaho, alam ko ang mga sintomas. Atake sa puso, nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang telepono. Ang una kong naisip, ang tanging taong gusto kong tawagan ay ang aking anak. Si Marco. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses. Marco, anak, sabi ko, habang bawat hininga ay isang pakikibaka. Kailangan mo akong dalhin sa ospital. Sa tingin ko, inaatake ako sa puso. Mayroong isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang kanyang paghinga. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Ma, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na para bang sinasabi ko lang na naubusan kami ng asukal. Nasa gitna ako ng isang importanteng meeting. Pwede bang tumawag ka na lang ng ambulansya? Ayoko kasing makaistorbo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi. Ayokong gumawa ng eksena, sabi ko. Ang aking boses ay halos pabulong na. Kailangan ko lang ng tulong mo, anak. Ang mga sumunod na salita niya ang tuluyang dumurog sa aking puso. Ma, hindi talaga ako pwedeng umalis ngayon. Importante to, tumawag ka na lang ng 911 para saan pat nariyan sila. At pagkatapos, ang tunog ng pagbaba ng telepono, pinabaan niya ako ng telepono. Ang kanyang ina, na posibleng nasa bingit ng kamatayan, ay mas mababa ang halaga kaysa sa isang importanteng meeting. Nakatulala lang ako sa kusina, hawak ang telepono, habang ang aking katawan ay nanginginig. Pero hindi na dahil sa paninikip ng dibdib, nanginginig ako. Dahil sa isang damdaming hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko.
Isang tunay na pagkasira ng puso. Hindi dahil sa posibleng atake sa puso na nalaman ko kalaunan na isa lang palang matinding panic attack, kundi dahil sa katotohanang mas mahalaga pa ang trabaho ng aking anak kaysa sa buhay ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi lang siya isang kasabwat na pinilit. Siya ay isang taong handang isakripisyo ang sarili niyang ina para sa sariling kapakanan. Sa halip na tumawag ng ambulansya, ang apo kong si Sofia ang tinawagan ko. Nasa eskwela siya. Pero nang makita niya ang text ko, tumawag siya agad. "Lola, anong nangyayari?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Halos hindi ako makapagsalita. "Kailangan ko ng tulong, Apo. Papunta na po ako. Huwag po kayong aalis dyan. Tatawag po ako ng 911 at papunta na ako." At ginawa niya nga pareho. Dumating ang mga paramedic sa loob ng 8 minuto. Dumating si Sofia sa loob ng 12 minuto. Matapos niyang kumbinsihin ang kanyang eskwelahan na payagan siyang umalis. Hinawakan niya ang kamay ko sa loob ng ambulansya. Sinamahan niya ako sa lahat ng pagsusuri sa ER at siya ang kasama ko nang kumpirmahin ng doktor na hindi ito atake sa puso, kundi isang panic attack lang. Si Marco, dumating siya pagkatapos ng 4 na oras. Kasama niya si Belle, na halatang naabala lang sa nangyari. "Kita niyo na, Ma," sabi ni Marco, na para bang ipinapaliwanag niya ang isang bagay sa isang bata. "Ito po ang dahilan kung bakit kami nag-aalala sa inyo. Itong mga panic attack, ang pagkalito, kailangan niyo po ng mas maraming suporta." Si Sofia ay tumingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na hindi ko pa nakikita sa kanya kailanman. "Tumawag po siya sa inyo kaninang umaga, Papa. Humingi po siya ng tulong at binabaan niyo po siya ng telepono." "Nasa isang importanteng meeting ako, Sofia," sagot ni Marco, na para bang iyon ay isang katanggap-tanggap na dahilan. Doon, habang pinapanood ko siyang gumawa ng mga palusot, nakita ko siya ng malinaw. Hindi ito ang batang inalagaan ko. Hindi ito ang malayong anak na tinanggap ko. Ito ay isang estranghero. Isang estrangherong sinanay ng kanyang asawa kung paano ako pababagsakin sa mata ng batas. Hinawakan ni Belle ang braso ni Marco. "Nag-aalala lang naman kami, Elvira," sabi niya sa akin. "Lagi na lang pong nangyayari ang mga ganitong insidente. Siguro, panahon na po para seryosohin ninyo ang aming alok." Tumingin ako sa kanyang perpektong mukha, sa kanyang mga mata na walang emosyon, at sa kanyang ngiting puno ng kasinungalingan. At sa isip ko, sinabi ko sa kanya, "Wala kang ideya kung ano ang paparating sa iyo." Ang sakit na idinulot nila sa akin ng araw na iyon, ang siyang nag-alis ng lahat ng aking pag-aalinlangan. Hindi na ito tungkol sa hustisya para sa ibang tao. Ito ay naging personal at sisiguraduhin kong magbabayad sila. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Pumasok ako sa korte suot ang isang simpleng cardigan at slacks. Ginagampanan pa rin ang papel ng isang kahabag-habag na matanda. Bago pa man magsimula ang lahat, nilapitan ko ang aking abogado, si Attorney Kiko Mendoza, isang matandang kaibigan mula sa NBI. Inabutan ko siya ng isang folder. "Kiko," sabi ko, "ito ang lahat. Pero hayaan mo muna silang magsalita. Gusto kong marinig ang lahat ng kanilang kasinungalingan." At nagsalita nga sila. Ang kanilang abogado ay nagpresenta ng mga ebidensya, mga litrato ng aking bahay, na sinadya nilang guluhin. Isang salaysay mula kay Marco tungkol sa aking lumalalang pagkalimot. Isang sulat mula sa isang doktor na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko, na nagsasabing hindi ako sumisipot sa mga appointment. Tumestigo maging ang kapitbahay naming si Aling Puring, na nakumbinsi nilang sabihin na nakikita niya akong pagala-gala sa hardin ng 10 oras ng gabi. Sa buong panahon na iyon, nanatili akong tahimik. Ipinakita kong ako ay nalilito. Hinihiling kong ulitin ng hukom ang kanyang mga tanong. Tumingin ako sa kanila na may takot sa aking mga mata. Si Marco ay umakto na. Para bang napipilitan lang siyang gawin iyon para sa aking kapakanan. Si Belle naman ay abala sa pag-check ng kanyang telepono na para bang sigurado na sa kanilang panalo.
Pagkatapos nilang ilatag ang lahat ng kanilang basura, tumayo si Attorney Kiko. "Your Honor," sabi niya sa mahinang boses, "ang depensa ay nais tumawag ng isang testigo." "Sinong testigo?" Nagulat na tanong ng kanilang abogado. "Wala kayong isinumiteng pangalan ng testigo." "Ang mismong nasasakdal po," sagot ni Kiko. "Si Ginang Elvira Reyes ay nais tumestigo." Doon na talaga ako tiningnan ni Hukom de la Cruz. At sa mga mata niya, nakita ko ang pagkilala. "Ahente Reyes," sabi niya. At ang bulungan ay kumalat sa buong korte. Tumayo ako. At sa pagtayo kong iyon, tila hinubad ko ang isang kasuotan. Ang pagiging mahina ay naglaho. Itinuwid ko ang aking mga balikat. Tiningnan ko ang hukom ng diretso sa mata at hinayaan kong makita niya kung sino talaga ako. "Your Honor, humihingi po ako ng paumanhin sa panlilinlang na ito," sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Ngunit kinailangan kong tiyakin na ang ilang mga tao ay maniniwala na ako ay eksakto sa kung ano ang kanilang sinasabi. Isang taong wala sa sarili, nalilito at madaling manipulahin. Kinailangan nilang maging kampante para sila mismo ang magbigay ng ebidensya laban sa kanilang sarili. Bumaling ako kina Marco at Bel, na ngayon ay parehong nakatulala, sapagkat habang abala kayo sa pagbuo ng kaso tungkol sa aking di umanong kawalan ng kakayahan, ako naman ay abala sa pagbuo ng sarili kong kaso. Isang kaso tungkol sa pagnanakaw, pandaraya, at sabwatan para sa pang-aabuso sa isang nakatatanda. Tumayo si Bel. "Kalokohan ito." "Kitang-kita naman na..." "Umupo ka, Attorney Reeves," sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ibinigay ni Kiko sa akin ang folder. Binuksan ko ito. "Your Honor, nais kong ipresenta ang ebidensya na si Ginang Isabela Reeves ay sistematikong nagnanakaw mula sa mga trust account ng kanyang mga kliyente. Sa nakalipas na 2 taon, nagnakaw siya ng humigit kumulang na 50 milyong piso. Inilapag ko ang mga bank statement sa mesa. At ang dahilan kung bakit niya kailangan ang pera ngayon ay dahil magkakaroon ng internal audit sa kanyang law firm sa loob ng 6 na linggo. Kailangan niya ng malaking halaga para pagtakpan ang kanyang krimen. Namutla si Bella. Tumingin ako sa aking anak. At si Marco, alam niya ang lahat. Hindi siya direktang nagnakaw, pero alam niya. At sa halip na pigilan ang kanyang asawa, pumayag siyang tulungan itong makuha ang aking mga ari-arian sa pamamagitan ng pagdedeklara sa akin bilang wala sa sarili. "Hindi totoo yan." Hindi ko nagsimulang magsalita si Marco. Ngunit pinutol ko siya. Kinuha ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa sound system ng korte. "Your Honor, ipaparinig ko po ang ilang mga audio recording. Ang mga ito ay legal na nakuha sa ilalim ng one-party consent law ng Pilipinas. Dahil ako ay bahagi ng lahat ng pag-uusap na ito at pinatugtog ko ang unang recording." Ang malinaw na boses ni Bel. "Kailangan na natin ang pera mula sa bahay na yan, Marco. 3 buwan na lang, may audit na sa opisina." Ang boses ni Marco. "Alam ko, Bel, pero kailangan nating gawin ito ng maingat." Ang boses ni Bel. "Huwag kang mag-alala. Tingnan mo nga siya. Halos hindi na niya matandaan kung anong araw ngayon." Ang katahimikan sa korte ay nakakabingi. Nagpatugtog pa ako ng 3 pang recording. Bawat isa ay mas matindi kaysa sa nauna. Narinig ng lahat kung paano plinano ni Bel na manipulahin ang social worker na dumalaw sa akin. Narinig nila si Marco na sinasanay ang sarili kung paano magsisinungaling tungkol sa aking mga memory lapses. Narinig nila si Bel na tinuturuan si Marco kung ano ang dapat sabihin sa kanilang abogado. At sa huling recording, narinig ng buong korte ang pinakamasaklap sa lahat. Ang sinabi ni Bel, "Kapag nakuha na natin ang kontrol sa pera niya," sabi ng boses ni Bel mula sa speaker, malinaw at walang bahid ng pagsisisi, "pwede na natin siyang ilipat doon sa Home for the Aged sa Laguna. Hindi na niya malalaman kung ano ang nangyayari. At kung sakaling mamatay siya doon bago maubos ang pera, di kay Sofia naman mapupunta ang lahat. At bata pa si Sofia. Madali lang siyang manipulahin."
Isang maliit na hikbi ang narinig mula sa gallery. Ang apo kong si Sofia. Hindi ko siya kayang tingnan. Dahil kung titingnan ko siya, ako naman ang bibigay. Your Honor, sabi ni Attorney Kiko sa katahimikan, hinihiling po namin na ibasura ang petisyon para sa guardianship. At higit pa po riyan, hinihiling namin ang isang agarang investigasyon sa mga client trust account ni Attorney Isabella Reeves at ang agarang proteksyon para sa 3 biktima na aking pinangalanan kanina. Si Hukom de la Cruz ay tumingin kay Belle. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit at pandidiri. Para siyang nakatingin sa isang uri ng peste. Attorney Reeves, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng autoridad. May karapatan kang manahimik at mariin kong iminumungkahi na gamitin mo ang karapatang iyan ngayon. Bumaling siya sa guwardiya. Bailiff, pakitawagan ang opisina ng King County Prosecutor's Office. Gusto kong may pumunta ritong taga-fraud division nila. Ngayon din. Pagkatapos, bumaling siya sa aking anak. Ginoong Chen, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot, ngunit mayroon pa ring diin. Wala ka pang formal na kaso sa ngayon. Ngunit ipinapayo ko na kumuha ka ng sarili mong abogado. Ang abogadong kumakatawan sa inyo ng iyong asawa ay malinaw na may conflict of interest. Si Marco ay nanatiling nakaupo na para bang isang estatwang yelo. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Tumingin siya sa akin ng totoo. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang sandali ng pagkaunawa. Hindi lang ang legal na implikasyon, kundi ang bigat ng kanyang ginawa sa moralidad. Ang katotohanan na sinubukan niyang ipatanggal ang karapatan ng sarili niyang ina, hindi dahil sa ito ay kailangan, kundi dahil kailangan ng pera ng kanyang asawa para pagtakpan ang mga krimen nito. Pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay basag. Akala mo mahina ako. Sabi ko sa kanya, ang aking boses ay kalmado ngunit matalim na parang isang kutsilyo. Akala mo nalilito na ako at madaling kalimutan. Akala mo naging invisible na ako. Mayroon pa akong isang huling dokumento. Inabot ko ito kay Kiko. Your Honor, anunsyo ni Kiko. Bilang karagdagan, nagsasampa po kami ng petisyon para sa isang permanent restraining order laban kina Marco Chen at Isabella Reeves. At higit sa lahat, hinihiling namin ang emergency custody para sa apo ni Ginang Reyes, si Emily Chen, 15 taong gulang. Mula sa gallery, tumayo si Sofia. Gusto ko pong sumama sa lola ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Tumingin sa kanya si Hukom de la Cruz. Mayroon bang pagtutol ang ama? Binuksan ni Marco ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ano pa nga ba ang maaari niyang sabihin? Kakabunyag lang na sinubukan niyang pagnakawan ang sarili niyang ina. Ang kanyang karapatan bilang isang magulang ay kasing rupok ng isang bahay ng baraha sa gitna ng bagyo. Ang pansamantalang kustodiya ay ipinagkakaloob, sabi ng hukom. Binibining Chen, si Emily ay ipauubaya sa iyong pangangalaga simula ngayong araw. Ginoong Chen, ikaw ay hindi pinahihintulutang makipag-ugnayan sa iyong ina o sa iyong anak hanggang sa susunod na utos ng korte. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na paghampas ng martilyo. Tapos na ang laban. Habang inilalabas ng guwardiya si Belle, hindi siya tumingin kahit kanino. Nanatiling nakaupo si Marco sa kanyang silya. Nakatitig lang sa kanyang mga kamay na para bang iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga ito. Inayos ko ang aking mga papel at nagsimula akong maglakad patungo sa gallery kung saan naghihintay si Sofia. Nang makalabas na kami sa silid hukuman, sa wakas ay hinayaan kong bumagsak ang isang butil ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay. Ang mga sumunod na linggo at buwan ay naging mabilis. Ang hustisya, na minsan ay tila napakabagal, ay biglang bumilis ang takbo dahil sa mga ebidensyang aking inilatag. Si Isabella Reeves, ang abogadong may perpektong ngiti, ay pormal na inaresto kinabukasan. Ang mga kaso laban sa kanya ay patong-patong, embezzlement, fraud,
at conspiracy to commit elder abuse. Ang aking mga paunang ebidensya ang naging susi para mag-umpisa ng isang mas malalim na imbestigasyon ang mga awtoridad. Natuklasan nilang hindi lang 3 ang kanyang biktima, 7 pala sila. 7 na mga taong pinagkatiwalaan siya ng kanilang pera at kinabukasan. Ang kabuuang halaga na kanyang ninakaw ay umabot sa mahigit 2,100,000 dolyar. Sa pera ng Pilipinas, iyon ay katumbas ng mahigit 120 milyong piso. Isang halaga na halos hindi ko maisip. Ang kanyang law firm ay agad siyang sinibak at nakipagtulungan ng buo sa investigasyon. Mayroon na pala silang mga hinala noon, ngunit wala silang matibay na pruweba. Ang aking case file ang nagbigay sa kanila ng lahat ng kanilang kailangan. Si Marco naman, ang aking anak. Ang kanyang pagbagsak ay mas tahimik. Ngunit para sa akin, mas masakit panoorin. Agad siyang nagsampa ng diborsyo laban kay Belle, na para bang sinusubukang iligtas ang sarili mula sa isang lumulubog na barko. Ngunit huli na ang lahat. Ang balita tungkol sa nangyari sa korte ay kumalat na parang apoy. Ang tech company na kanyang pinagtatrabahuhan, na labis na nagpapahalaga sa kanilang imahe, ay nagpasya na hindi nila gustong magkaroon ng isang empleyado na sumubok ideklarang incompetent ang sariling ina. Tinanggal siya sa trabaho. Mula sa isang marangyang condominium sa Bonifacio Global City, napilitan siyang lumipat sa isang maliit na studio apartment sa Beacon Hill, isang lugar na malayo sa kinasanayan niyang karangyaan. At doon, sa kanyang kalungkutan at pag-iisa, nagsimula siyang magpatingin sa isang therapist. Ang pinakamalaking pagbabago sa lahat ay ang pagdating ni Sofia sa aking bahay. Ang dating opisina ni Ricardo, na matagal nang nabakante at napuno ng alikabok at alaala, ay naging kanyang silid. Pininturahan niya ang mga pader ng kulay lila, nagsabit ng mga kumukutitap na ilaw, at nagdikit ng mga poster ng mga banda na hindi ko pa naririnig kailanman. Ang dating tahimik at malungkot na bahay ay muling nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ito ng tunog ng musika, ng tawanan, at ng mga kuwentuhan hanggang hating gabi. Sa mga gabing iyon, habang kami ay nagbabasa sa sala, madalas siyang magtanong, "Lola," sabi niya isang gabi, "paano niyo po nalaman tungkol kay Tita Belle? Kailan niyo po talaga nalaman na may ginagawa siyang masama?" Ngumiti ako. "Mula pa noong una ko siyang makilala, apo," sagot ko. "Hindi ko pa alam noon na nagnanakaw siya, pero alam kong may mali sa kanya. Mayroon siyang mga tells." "Tells po?" "Oo. Mga maliliit na kilos na nagbubunyag kapag ang isang tao ay nagsisinungaling. Si Belle, sa tuwing magsisinungaling siya, palagi niyang hinihipo ang kanyang kuwintas at ginagaya niya ang kilos ng taong gusto niyang manipulahin. Klasikong ugali ng isang manloloko." Si Papa po?" Bumuntong hininga ako. "Mas mahirap iyon, Sofia. Ang papa mo ay hindi isang masamang tao. Siya ay isang mahinang tao. Magkaiba iyon. Ang masasamang tao ay nananakit dahil gusto nila. Ang mahihinang tao ay nananakit dahil takot sila, takot sa pagkawala, takot sa kabiguan, takot na hindi maging sapat. At ang papa mo, takot siyang hindi magkaroon ng sapat na pera. Takot siyang biguin ang kanyang asawa. Kaya pinili niya ang madaling paraan. Ang resulta ng lahat ng ito ay isang masalimuot na tanawin ng mga bungang kahoy, ang iba ay bulok, at ang iba naman ay nagsisimula palang mamukadkad. Si Belle ay nasa kulungan, nagbabayad para sa kanyang kasakiman. Si Marco ay nasa isang maliit na apartment, sinusubukang buuin muli ang kanyang sarili. At ako ay narito, sa bahay na itinayo ng aking asawa, kasama ang aking apo sa aking tabi. Hindi ako nawalan. Sa katunayan, mas marami pa akong napanalunan. Napanalunan ko ang aking kalayaan, ang aking dangal, at higit sa lahat, ang pagkakataong makasama at gabayan ang isang bagong henerasyon, ang mga bunga ng katarungan, kahit na nagsimula sa isang mapait na ugat, ay maaaring maging napakatamis sa huli. 6 na buwan matapos ang pagdinig sa korte. 6 na buwan ng katahimikan, at unti-unting paghilom may kumatok sa aking pinto. Si Marco, nakatayo siya sa aking harapan.
mukhang mas payat, mas matanda, at ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng kalungkutan na hindi ko pa nakikita sa kanya kailanman. Wala na ang mamahaling damit, wala na ang kumikinang na relo. Isang simpleng polo shirt at pantalon na lang ang suot niya. Sa isang iglap, hindi ko nakita ang taong sumubok na ipatanggal ang aking karapatan. Ang nakita ko ay ang aking anak, ang aking nawawalang anak. Pinapasok ko siya, ngunit hindi ko siya inalok ng kape. Umupo kami sa sala, sa parehong lugar kung saan ko siya narinig na nagpaplanong ipasok ako sa isang institusyon. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat. Siya ang unang nagsalita. "Nagpatingin po ako sa therapist, ma," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. 3 beses sa isang linggo, sinusubukan kong ayusin ang lahat. Tumango lang ako. "Sumulat po ako ng 12 liham para sa inyo," pagpapatuloy niya. Pero hindi ko po ipinadala. Dahil pakiramdam ko, hindi ko pa rin po makuha ang tamang mga salita. Pero siguro po, kahit kailan, hindi ko iyon makukuha ng perpekto. Kaya, sasabihin ko na lang po, huminga siya ng malalim. "Naiinggit po ako sa inyo, ma. Buong buhay ko, naiinggit ako. Isa po kayong hindi kapani-paniwalang tao, may mahalagang trabaho, habang ako lang po, isang ordinaryong tao. At nang magkasakit si Papa at nagretiro kayo para alagaan siya, may isang bahagi sa akin na gumaan ng loob. Dahil sa wakas, naging ordinaryo na rin kayo. Naging nanay ko na lang kayo. Hinayaan ko siyang magpatuloy. At nang mamatay si Papa, kahit sa gitna ng pagluluksa, napakatatag niyo pa rin. At doon ko po naintindihan na hinding-hindi ako magiging katulad ninyo. 42 taong gulang na ako, pero wala pa akong nagagawang kahit anong mahalaga." Pinunasan niya ang kanyang mga mata. "Si Belle, pinaramdam niya sa akin na importante ako. Kailangan niya ako. Sabi niya, matalino daw ako at hindi niya magagawa ang mga bagay-bagay kung wala ako. At nang kailanganin niya ng pera, nakita ko ang isang pagkakataon para maging bayani, para ayusin ang problema niya, para ako naman ang maging malakas. Sa pamamagitan ng paggawa sa akin na mahina," sabi ko, "hindi bilang isang tanong, kundi isang katotohanan." "Opo," sagot niya, yumuko. "Sa pamamagitan ng paggawa sa inyo na mahina." Sinabi ko po sa sarili ko na para din iyon sa kabutihan ninyo, na magiging mas masaya kayo kung wala na kayong responsibilidad. Marami po akong kasinungalingang sinabi sa sarili ko. "Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito ngayon, Marco?" Tanong ko. Dahil sabi po ng therapist ko, kailangan kong akuin ang responsibilidad nang hindi umaasa ng kapatawaran. Kaya hindi po ako humihingi ng tawad, ma. Sinasabi ko lang po sa inyo na naiintindihan ko na kung ano ang nagawa ko. Naiintindihan ko na sinubukan ko kayong burahin dahil mas madali iyon kaysa aminin. Napakiramdam ko, binura ninyo ako sa buong buhay ko. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Hindi ako naging isang mabuting ina, sabi ko sa wakas. Isa akong mabuting ahente. Isa akong mabuting asawa sa papa mo. Pero napakarami kong napalampas na school event, na kaarawan. Mas pinili ko ang trabaho ko kaysa sa iyo ng maraming beses. "Opo, ma," sabi niya. "Ginawa niyo po, pero hindi iyon dahilan para gawin mo ang ginawa mo." Dagdag ko. "Hindi po," pag-amin niya. "Walang dahilan." Nanatili kaming tahimik ng ilang sandali. "Namimiss ka ni Sofia," sabi ko. Hindi niya aaminin. Pero namimiss ka niya. Galit siya sa iyo. Pero mahal ka niya. Kailangan niya ng ama. Gusto po ba niya akong makita? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, dapat tanungin mo siya mismo. Sumulat ka sa kanya, isang totoong liham. Sabihin mo ang katotohanan. Hayaan mo siyang magpasya. Tumango siya. Pagkatapos, umalis na siya. Pinanood ko siyang maglakad palayo, baluktot ang mga balikat. Mukha siyang nawawala, ngunit marahil nagsisimula na ring mahanap ang kanyang daan. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ko ang mga lumang album ng litrato, napagtanto ko ang isang bagay. Maaari kang maging napakagaling sa pagbasa ng mga estranghero,
ngunit bulag sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang tagumpay sa propesyon ay hindi nangangahulugang tagumpay sa personal na buhay. Kinabukasan, may dumating na isang pakete. Galing ito sa aking dating opisina sa NBI. Sa loob, mayroong isang plake. Bilang pagkilala sa patuloy na dedikasyon ni Elvira ang Multo Reyes sa katarungan. May mga ahenteng nagre-retiro. Ang iba ay nag-iiba lang ng jurisdiksyon. Sa ilalim, may isang sulat mula sa aking dating hepe. Narinig ko ang nangyari sa kaso mo. Huwag na huwag daw talagang kalabanin ang mga ahente ng NBI kahit retirado na. Kape tayo minsan. Kailangan namin ang tulong mo sa isang cold case. Binasa ito ni Sofia sa likod ng aking balikat. Gagawin niyo po ba yan, Lola? Ngumiti ako. Siguro. Bilang consultant lang. Mula dito sa bahay. Kung hindi ito makakaabala sa pagiging lola ko. Dapat po gawin ninyo, sabi niya. Masyado po kayong magaling para hindi iyan gawin. Ikaw? Tanong ko. Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Ngumisi siya. Iniisip ko po, maging isang abogada. Kailangan po kasing may magtatanggol sa inyo para hindi kayo mapahamak. At doon, tumawa ako. Isang tunay, malakas na tawa. Ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Magugustuhan iyan ng lolo mo, sabi ko. Opo, sagot niya ng mahina. Sa tingin ko rin po. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Sofia sa itaas, naupo ako sa paboritong silya ni Ricardo at nagnilay-nilay. Naisip ko ang 30 taon ng paghahabol sa mga kriminal. Ang pagkawala ni Ricardo sa Alzheimer's. Ang muntik ng pagkawala ng lahat dahil sa kahinaan ng aking anak at sa kasakiman ng kanyang asawa. Ngunit nakaligtas ako. Higit pa roon, nanalo ako. May mga taong iniisip na ang pagtanda ay nangangahulugang pagiging invisible. Iniisip nilang nawawala na ang iyong talas, ang iyong halaga, ang iyong kapangyarihan. Nakikita nila ang puting buhok at mga kulubot at inaakala nilang kahinaan iyon. Nakakalimutan nila na ang edad ay karanasan, na ang tahimik na matandang babae sa isang sulok ay maaaring nakakita na ng mga bagay na dudurog sa mas mga batang tao. Nakakalimutan nila na ang katahimikan ay hindi pagkalito kundi pagmamasid. Ang hindi pagkilos ay hindi kahinaan, kundi pasensya. Nakalimutan iyon ng aking anak. Hindi iyon natutunan ng kanyang asawa. Tumingin sila sa akin at ang nakita nila ay isang madaling biktima. Nakalimutan nilang ako ay ang multo. At nang maalala nila, huli na ang lahat. Kinuha ko ang aking telepono at nag-reply sa aking dating hepe. Sige, magkape tayo. Ipadala mo na sa akin ang case file. Pagkatapos ng lahat, ang pagre-retiro ay hindi nangangahulugang paghinto. Nangangahulugan lang ito na mas maingat ka ng pumili ng iyong mga laban. At ako, naging napakahusay ko na sa pagpili ng mga laban na kaya kong ipanalo. Sa labas, ang ulan ay patuloy na pumapatak sa Maynila. Sa loob, ang aking apo ay natutulog ng ligtas sa itaas at ako ay nakaupo sa silya ng aking asawa sa bahay na itinayo niya gamit ang kanyang sariling mga kamay, eksakto kung saan ako nararapat. Sinubukan nilang gawin akong invisible. Sa halip, ipinaalala ko sa kanila kung bakit dati nila akong tinatawag na ang multo dahil nakikita ko sila. Nahuhulaan ko sila, nahuhuli ko sila, at hindi nila ako nakikitang paparating hanggang sa huli na ang lahat.